Nagliga na kayo ulit? March? Malapit na po finals. Sa Manolos, convention. Chat mo ako. Best player of Naran. Siyempre. Ikaw ba naman, Justin Galang? Best player. MVP yan. Ako malapit sa'yo kanina eh. Hindi ko alam. Yung nakapo ako. Nakapo ako. Ikaw pala yun. Sa aking ginawa, pinuksan ko itong dagat upang kayo'y makaranas. Ngunit ako ay sinilang, tagiliran ay bukas sa nilikod ninyong sugod. Marimulat na marinig akong sa iyo'y naglilig, ngayon ay walang sa langit. Ang ikalabindalawang estasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Para po sa buong angkan nila Kapitana Mercedita Santos, sa Sangguniang Barangay ng San Francisco at San Francisco Xavier High School na tinatapatan ng ikalabindalawang estasyon na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. At para din sa mga nasa banig ng karamdaman, upang lalo nilang makita si Hesukristo bilang dakilang manggagamot. Isama din natin sa ating panalangin ang mga nasa larangan ng kalusugan, agham at teknolohiya, ang ating panlalawigang pagamutan at ang mga pagamutang bayan at lahat ng mga taong naglulunsad ng medical mission. Para sa lahat na nasa larangan ng agham at teknolohiya, upang makatagpo sila ng lunas sa lumalalang karamdaman sa mundo at maihatid nila ang lunas na ito sa ngalan ng pagmamahal sa sangkatauhan at higit sa kanilang kikitain yaman. At para sa pagsusulong na ingatan ang ating mga kagubatan na siyang unang pinagmumulan ng mga gamot na lunas sa mga sakit. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi lamang upang tayo ay patawarin at mailigtas sa kaparusahan ng kasalanan, kundi upang tayo rin ay gawing banal. Madalas nating marinig ang mabuting balita na tayo ay pinatawad at tinubos. Ngunit kung titigil lamang tayo sa puntong iyon, kulang ang ating pagkaunawa sa layunin ng krus. Kailangan ng ating tapat na pagtugon, manatiling sumusunod sa kalooban ng Ama, katulad ng kanyang anak. Ang dugo ni Jesus ay hindi lamang naglilinis ng kasalanan, kundi nagbibigay lakas upang tayo rin ay maging tapat. Ito ay nagbayad hindi lamang para sa kalayaan mula sa kasalanan, kundi para rin sa isang bagong pamumuhay na puno ng kabanalan at katapatan. Ang tunay na kaligtasan ay hindi hiwalay sa pagbabago ng buhay. Makikita natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang biyaya na nagpapatawad, kundi biyaya rin na nagbibigay lakas upang manatiling tapat sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang krus ay nagpakita ng matinding paghihirap ni Jesus at mula sa paghihirap na iyon ay nagbunga ng kapangyarihan upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan at katapatan. Kaya ang ating pagtugon ay hindi lamang pasasalamat sa kaligtasan,